Okay. Check natin yung ano, yung independent oil. Yan, meron yan, okay. Number 2. Wala, number 2. Number 3 na. Oh, number 3. Oh, number 3. So, yan number 2. Meron. Okay. So, number 1. So, ibig sabihin, number 3 ang walang ano, ang problema. So, ito sukuha na natin. Ito ang problema guys, yung oil nasa spark plug na. Kita nyo naman yan, punong-puno. So problemang malaki yung oil leak. Okay. Kaya naglinis tayo ng lahat ng system. Wala na yung vibrate na kumakalang araw guys. Toyota Beats ang problema, nanginginig, nagbabibrate yung makina sa tuwing nag-engage ng transmission. So samahan nyo ko sa basic pointers tutorials kung anong dapat natin gawin. So, let's start ng ating mirador. Brad Ping, Brad, shout out. Gagawin natin na mag-undergo muna tayo ng ano, undergo tayo ng engine scan. So, buksan natin. So, basahin muna natin kung ano yung problema ng unit. Okay, walang ilaw to. So, okay na. On position. Check natin kung ano yung kalalabasan ng problema. Naka-on ang susi. Ayan. So, check natin. Diagnose. Ano tayo? Scan. So, ang gamit natin Ansel na FX2000 o BD2. And then, Toyota. Toyota ST. Ayan. So, Toyota, okay. And diagnose B11.01. So, Japan tayo, Japan. Yan, Japan. So, automatic transmission. So, okay. And then ABS, VCA, BSC, TRC. So dito tayo guys. So basic pointers to para makuha natin yung sakit ng unit. Para malaman nyo guys kung paano siya i-troubleshoot. And then rate fault code. So merong 3. So ano nangyari? Speed sensor, labo. Okay. Tapos low battery positive voltage or abnormal high battery position positive. Okay. Tapos BA solenoid. Itong BA solenoid guys na C1261. So i-research natin yan para malaman nyo. So hindi natin yan i-erase. Ang gagawin natin, hahanapin talaga natin yan, mag-release tayo sa loob para hindi siya mawala yung code. Okay, so mag-ano na tayo guys, mag-out lang tayo. So okay, hindi natin i-erase, kunin natin yung mga problema na issue dun sa kabila. Okay, so ito na guys yung yung kanyang code na lumabas na na BA solenoid na 61261 guys. So ang problema yung ito, yung kanyang relay ng kanyang ito, yan yan yung kanyang solenoid. Hindi makita. Ayun, yan. Relay to guys ng ito. Ayan ito. Yan. So nasa booster. So ang function yan, siya yung magbibigay ng connection doon sa ABS, sa wiring diagram noon, and then sa kanyang power steering, sa direct converter. So dito nagmumula ang problema, condemn na kasi nga surplus to. So wala na siyang connection. Ayan putol na siya. Okay, and then yung isa naman na yung kanyang code na Z0210, yung kanyang rear sa speed sensor doon sa likod.
ng kanyang gulong. So yun ang problema. So ang problema nito na nanginginig is yung kanyang ito. So ngayon nakabit na natin. So babalik natin yung sistema lahat. Wala namang problema yung wiring niya. So set up na natin guys. So balik natin din, pandrin natin. Tingnan natin kung ano mangyayari sa vibration ng kanyang makina. Okay? Okay, so kung makikita nyo yung vibration, napakalakas. So ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung talaga yung punot dulo nito, bakit ganyang kalakas yung vibrate ng engine nya. So lalo na yung kanyang valve cover. So natanggal na namin yan, then kinabit na namin. Papasilip ko sa inyo kung ano yung reason to. So kung paano talaga siya nagkaroon ng diferensya. So pakita ko sa inyo guys kung ano yung tinanggal natin sa valve cover. So tara. So tanggal na natin guys. Ayan ang kanyang total body. So marami. So wala natin linisan. So makikita nyo yung problema sa loob. Ayan. Vibrate kasi yung makina nito yan. So maraming oil. Ayan. So grounded yung ano nito. Grounded yung kanyang spark. So ayan o, puro oil o. So yun ang problema. Ayan. Ayan. So kailangan ma-address. So yung sabi ko kanina, yung valve cover kailangan tanggalin para malagyan ng ano. Ilalagyan natin ng gasket. Hindi natin magpapalit ng valve cover guys. Remedy lang ito. Ayan o. So talagang may problema siya. So sige, papasin na natin. Kita nyo naman yung ano, yung ebidensya. So number 1 yan kung bakit nagbabibrate yung ano mo, makina mo. So yan ang problema natin. So pati ano, yun yung battery na voltage na sinasabi niya, isa din yan, naging cause. So yung terminal ng ground, maraming dirty. Maraming mga e-wave. Yan, PCB bulb yan. Okay, so yan ang gagawin natin guys. Remedy. Tsaka itong ano, punya kuskuso ni siya Brad para matanggal tong yang ano, para pilit kayo yung positive. Okay. So sa magtatanong sa akin, ito pala yung kanyang singawan, yung kanyang breather ng transmission. Ayan. Okay, so natanggal na natin yung kanyang valve cover. So makikita nyo yung main problem, oil sludge yung makina niya. Ibig sabihin na sunog-sunog na yung oil at yung mismo yung oil leak pumasok na mismo doon sa pundasyon ng spark plug. So makikita nyo halos lahat may laman na. Ayan, halos pumantay na sa dulo ng spark plug. So kaya nagkakaroon ng vibration. So pag ganito ang case guys, may posibilidad na pati yung independent coil magkakaroon talaga ng problema. So either masira yon o lost contact o grounded. So automatic kaya niyang sirain yung independent coil mo. Sa case na to parang may problema rin yung independent coil nito guys. Dahil nararamdaman naman natin sobrang lakas ng vibrate. So double check natin mamaya kung ano talaga yung main issue. So at least alam nyo yung basic pointers kung magtatanggal kayo ng mga spark plug, ng independent coil. So at least alam nyo guys kung bakit nag-vibrate. Number 1 lang yan, babaklasin lang yung valve cover and then malalaman mo na kung ano yung dahilan. So basic pointers lang yan guys at pwede mong i-DIY yan. So check natin guys yung ibang parts. Tatanggalin natin yung spark plug, dudukutin natin, check natin yung anong mangyayari, kung gaano kalalim yung oil na nag-stuck doon sa loob ng spark plug. Okay, so tara. Makikita nyo guys yung basa talaga ng tools natin, almost mga 2 inches plus, mga 2.5 inches yung lalim ng ano, ng stock ng oil dun sa loob. So ang gagawin natin, tatanggalin natin yung mga spark plug nito. So lahat ng oil papasok na sa combustion chamber. Okay, so normal talaga yan pag i-start mo ulit, magkakaroon siya ng white smoke dahil lahat ng oil pumanta doon sa combustion chamber, sa top ng piston. At lalabas din na sa exhaust once na umandar na yung makina. Pero magkakulay white smoke nga lang dahil tinutunaw niya yun. Sinusunog hanggang sa maubos yung kanyang oil nga na naglag. And then after nito maglalagay tayo ng sealant. Tsaka yung valve cover kasi niya guys, ibabalik na natin sapagkat gabi na. So sana matapos natin to. Pero check, subukan natin kung makakaya. Kung wala bang ibang mga problema pa. Maglalagay kayo ng gasket oil. So kabilaan yan yung sa valve cover at saka mismo din sa kanyang dyan sa engine, sa kanyang cylinder head. Okay, so sige, kapitan natin yung cover guys and then check natin kung and then next step guys, gagawin natin, ipapakita ko sa inyo yung spark plug na ano ba yung itsura ng spark plug once na gano'n ang nangyari scenario sa mga unit ng mga gasoline engine. So check natin yung isa. So makita nyo, ayan kulay ano na siya, kulay dark brown. So ibig sabihin talagang ano na to, may contact ng kuryente pero pigado na.
Okay, so kailangan na talaga siyang palitan. So dahil hindi siya pwede na nagda-dark brown, ibig sabihin mayroon na siyang corrosion sa loob. So isa yan sa nagiging cause ng mahina yung supply ng kuryente. So yun po yung basic pointers guys na dapat niyo matutunan. Pwede niyo po itong i-DIY dahil basic lang naman to. So pagpalitan yung spark plug. So sa mga nagdi-DIY, shoutout sa inyo lahat. So yun po yung mga basic pointers guys para iwas sa mga ganitong problema. At least may idea kayo kung paano i-diagnose ng actual kahit hindi kayo mekaniko. Okay? So ang gawin natin guys, magpapalit tayo ng spark plug and then check natin yung system kung okay ba yung gawa natin. Okay? Okay, so tapos tayo guys. Ang gagawin natin is magkakabit tayo ng parts by parts. So unahin natin total body, malinis na rin yan. And then yung air cleaner, tapos yung spark plug nakahigpit na rin tayo. So ang next natin gagawin is yung independent coil naman. Ipapakita ko sa inyo kung paano mo malalaman na mag-detect ng hindi gumagana independent coil. So isa-isahin natin guys para may idea kayo kung ano yung step na gagawin nyo. So okay na rin yung bulb, yung kanyang bulb cover, yung nakasilant na rin yan. Gasket oil na nilagay natin para wala talagang leak na mangyayari. Okay, so papaandar natin makina guys pag matapos ito lahat. And then check natin isa-isa yung independent coil, yung 1, 2, 3, and 4 para malaman natin dito kung ano yung papalitan natin na independent coil. Okay, so tara, let's go. Okay, so check natin yung independent coil. Yan, meron yan. Okay, number 2. Wala, number 2? Number 3 na. Oh, number 3. Oh, number 3. So yan, number 2. Meron. Okay, so number 1. So ibig sabihin number 3 ang walang ang problema. So at least kuha na natin. Okay, so nakita natin yung problema guys. Ang problema talaga is yung independent coil lang na number 3 o yung kanyang CDI na set assembly. So ang problema is papalitan natin to. So ituro ko sa inyo yung paraan paano ma-identify na number 3 talaga ang problema. So babalik natin guys. So tara, let's go natin guys. Dahil yung number 3 yung walang kuryente, so babalik rin natin. Check natin kung ganun pa rin mangyari. Okay, kung ganun pa rin mangyari, ibig sabihin talagang ito ang problema. Pero kung magbago doon, okay yun, ibig sabihin linya yung problema. So doon tayo malalaman yun guys. So sige, so start natin ulit. Check natin guys para makita natin. Palagi ito? Wala talaga. Okay, so yan ang independent coil lang sila. So the rest meron. So ito lang wala. Yung pinalit mo, yan meron. Okay, number 2. Number 3 meron. Okay, number 4. Independent coil. So independent coil lang sila. Okay, so okay na. Mainland natin guys. So kailangan na palitan yun. Sige, bilip na yung BS natin. Balik tayo. Okay, so positive talaga guys, nasira ang independent coil, nilipat na natin from 3 and then nilagay natin sa 1. So talagang wala talaga siyang kuryente lumalabas. So may problema talaga yung independent coil, nagkaroon ng shortage dahil doon sa oil na leak na punong-puno. Okay, so bili mo ito ng pyesa guys din. Balik tayo for final station. So let's go, tara. Okay, so check na natin guys yung pyesa na nabili. Inumaga na dahil kagabi walang available. So ngayon lang tayo nakabili. Kaya na guys, bumili na kami ng bago na parts. Hindi nga lang siya denso. Siya circuit yung replacement na from Taiwan. Ayan, makikita nyo naman. So mura lang ito sa mga 1,200. And then pati yung spark plug guys, bumili na rin ng may-ari ng platinum. So pinalitan na rin natin para sureball talaga na walang problema na. So lahat bago. Dahil gusto ng may-ari bago dahil ngayon lang available yung pyesa. Okay, so kagabi wala So kabit na natin isa-isa and then check natin guys kung ano yung mangyayari. Mas na lagyan na natin ng bagong independent coil. So makikita nyo yung bagong independent coil na circuit is nagkukulay white. So siya rin nagbubukod ang isa number 3. Nakalagay yung bagong palit na circuit brand from Taiwan replacement. Okay, so sige. Okay, so ngayon guys, paandarin na natin guys yung engine. Check natin yung tira natin kung okay na ba. Start. Oh, okay yung andar. Okay na. Tahimik na yung andar. So check natin yung yung engine. Okay na. Okay. So okay yung tira natin. Kaya nagpalit tayo, naglinis tayo ng lahat ng system. Wala na yung vibrate na kumakadyot. Ang lakas ng kadyot nito nung dinala rito, grabe. At yung wiring inayos na rin namin, may code kasi lumalabas din dyan. Yung sensor ng speed okay na rin, ilisan na rin natin. Yung battery guys, yung voltahe okay, malinis na rin, so okay na siya.
medyo naka-recover na yung makina. So yun lang guys, so maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta sa ating YouTube channel. So at sa lahat ng aking mga followers sa FB page ko sa ating Carsling TV. So shoutout sa inyo lahat, sa lahat ng mga YouTube content creators, sa ating mga OFW, sa lahat ng mga banggita mekaniko, sa lahat ng mga baguhang mekaniko, sa lahat ng ating mga sumusuporta sa ating YouTube channel. So please subscribe to my YouTube channel. Bye bye and God bless. Okay. Alright. Stop